Who is Jesus? Alam niyo po, nung aking pinag-aralan ito, palaging ang aking pagtingin sa ating Panginoong Jesucristo ay parang hindi ako karapat-dapat na maging anak niya. Kasi siya ay ang lahat ng pagpupuri ay sa Kanya lang dapat natin ibibigay. Who is Jesus? Sabi dito sa aking title niya. To know Jesus is to have reverence, obedience, and to glorify His name. So yung text natin, diyan sa Mateo 16:16. At saka napakalaking bagay na magamit tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa mga gawain na ito. Dahil ang ating pinaglilingkuran, siya po ay naglalang ng langit at ng lupa. Kaya talagang bigyan natin siya ng mataas na papuri. Mga kapatid, napakagandang tanong ang ating pag-uusapan ngayong araw. Who is Jesus Christ? Bilang mga magulang at mananampalataya, ito ang ating espiritual na tungkulin, na ituro kung sino ang tunay na Panginoong Jesucristo. Ngunit, paano natin siya makikilala kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Marami sa panahon natin ngayon ay may kanya-kanyang pananaw tungkol kay Kristo Jesus. May mga nagsasabing siya ay isang mabuting guro, na iba naman na nagsasabing siya ay propeta. At mayroon pang hindi naniniwala sa Kanya bilang Diyos. Pero ang tanong, ikaw ba, kilala mo ba talaga kung sino si Jesus sa buhay mo? Sa Mateo 16:13 and 16, pakibuksan po ang ating mga Biblia at basahin po natin ito. Sabi dito sa Mateo 16:13 to 16, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, but whom ye say that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of a living God. May mga sumagot, ang sabi ay mga kapatid, ito rin ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Who do you say that I am? Ang sagot natin sa tanong na iyan ay magpapakita kung saan nakatayo ang ating pananampalataya. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo lumalago sa salita ng Diyos, maaari nating hindi makikilala ang ating Panginoon. May tatlong point ako sa gabing ito. Ang una po ay Christ deserve our reverence. Ang pangalawa, Christ deserve our obedience. At ang pangatlo, Christ deserve the highest honor and glory. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo lumalago sa salita ng Diyos, maaari nating hindi makikilala ng totoo ang ating Panginoon. Sa maikling pahayag ito ni Pedro, ay pinapahayag niya ang dalawang katotohanan. Jesus ang Kristo, ang piniling tagapagligtas ng Diyos. Si Jesus ang anak ng Diyos na buhay. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, sino talaga si Kristo sa ating buhay? Kung siya nga ba ay may reverence, obedience at honor sa ating mga puso? Ang tatlong ito ay nagpapatunay kung talagang kilala natin ang Panginoong Jesucristo. Point 1, Christ deserve our reverence.
Sabi sa Hebrew 12:28, "Wherefore we're receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear." Ang tunay na pagkakilala kay Kristo ay nagbubunga ng paggalang at takot sa Diyos. Hindi takot na parang alipin, hindi banal na paggalang sa Kanyang kabanalan at kapangyarihan. Sa ating panahon ngayon, maraming taong nawalan ng takot at respeto sa Diyos. Ginagawang biro ang Kanyang pangalan. Ginagamit sa mura o kasabihan at minsan pati sa simbahan. Nawawala ang espiritu ng paggalang. Sabi ng Biblia, "Our God is a consuming fire." Naikwento ko lang nung ako po ay nagtatrabaho sa isang napakagandang cruise line. Marami akong kasamahan. We have 90 nationalities on board. At sa 90 nationality, Filipino is malaking number ng mga Pilipino. Lahat ng nationality nandoon. At yung minsan naririnig mo sa ibang mga lahi na whether na nagka-curse sila o nagpapasalamat, ay sabi, "Jesus Christ!" Especially yung mga Caribbean people. No? Yung para sa kanila, parang wala sa kanila yun eh. Because they don't know really the real Christ, the real Jesus in their lives. Kilala man nila, pero hindi nila ito ginagalang. Hindi nila binibigyan ng pansin. Nawala sa kanila yung paggalang, yung pagbigay sa Kanya ng mataas na papuri. Actually po, ang Caribbean nation, sila po ay malapit sa mga turo ng mga misyonaryo ng mga England tsaka ng Amerika. Kaya some of them is born-again Christian din. Because we are holding a Bible study also sa barko every Wednesday. And during those times na nakasama ko sila, salamat naman sa Panginoon at ito po ang aking kalakasan na naging kabahagi ng gawain doon. Na kahit saan kami, we make sure na magkaroon kami ng gawain. Kasi ang trabaho sa barko, it's very tough job. Na pag wala ka sa Panginoon, all the luxury in life, you can see it. No? Lahat ng bisyo, mga imported na ganito, lahat, name it. And you just live like Sodom and Gomorrah. No? Ikwento ko sa inyo na charter kami ng mga gays, LGBT, mga una kong barko, mga ano naman sila, mga tumboy naman sila. Nagkasalan sila doon, inupahan nila yung barko. So bilang Kristiyano, parang nangingilabot ka and you don't know where to put yourselves in. Kasi hindi mo nga pwede silang tawagin, "Sir, Ma'am." So all you have to do is to be quiet. Yes, they're celebrating marriage inside the ship. But yun po ay nagbibigay sa akin ng malaking advantages dahil nalalaman natin na yun ay talagang kinamuhian ng ating Panginoon. No? So, kung talagang kilala natin si Jesus bilang Panginoon, dapat siya ang ating igalang, sambahin at paglilingkuran na may kabanalan. Ang paggalang kay Kristo hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa araw-araw natin na pamumuhay. Ang ating pananalita, asal at pananamit at pakikitungo sa iba ay dapat na nagpakita na tayo ay may takot at paggalang sa ating Panginoon. Tandaan po natin, when reverence is lost, obedience begin to fade. Kapag nawala ang paggalang, susunod na mawala ang pagsunod natin.
Hindi siya dapat maging Lord only when we need Him. Siya ay dapat kilalanin at galangin natin sa lahat ng panahon, lalong-lalo na tayo na kanyang mga anak. Nakikita ng Panginoon ang bawat iniisip natin. Kaya siya lang dapat ang ating katakutan. Wala pong kasalanan na maitago sa ating Panginoon. Kahit sa loob ng ating church, ang ating mga ginagawa, sa maikling mga bagay na ating ginagawa dito sa church, ang willingness natin to help, ang willingness natin na maging kabahagi ng gawain, nakikita po ng Panginoon. Minsan po, baka napipilitan lang tayo sa paglilingkod. Baka po minsan napipilitan lang tayo because Sunday, pupunta tayo ng church. Marunong tayo po na matakot sa ating Panginoon. I-examinin po natin ang ating mga sarili kung talagang kilala natin ang Panginoong Jesucristo. Kasi po, every details of our lives, He sees it. Kaya, bigyan natin siya ng kahalagahan sa ating buhay. At sunod po ang aking pangalawa, Christ deserved obedience. Sa John 14:15, sabi niya dito, if you love me, keep my commandments. Ganon din sa Deuteronomy 28:1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And sa 1 Samuel 15:22, behold, to obey is better than sacrifice. So lahat pala ng ating sakripisyo, pag hindi tayo nasunod sa Panginoon, it's all in vain. No? And some other groups, they just sacrifice and they don't obey. So sana sa atin, we obey and then we sacrifice. Sumudunod muna tayo. Kasi yan ang nakakalugod sa ating Panginoon. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi opsyon. Ito ay katunayan ng ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Marami ngayon ang nagsasabing mahal ko ang Diyos pero hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Hindi sapat ang salitang Lord, I love you kung hindi naman tayo handang sundin ang Kanyang kalooban. Ang sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Hindi niya sinabi, if you love me, praise me only. Or if you love me, serve me only when it's convenient sa atin. Palagi po nating unahin ang Panginoon, hindi yung convenience natin. Dapat nga, tayo po ay makita natin siya na talagang He direct our lives sa araw-araw. Na pag wala ang Panginoon, hindi po tayo makagalaw. Wala pong tutulong sa atin kung wala ang Panginoon. So bakit minsan ang pagtingin natin sa Kanya parang normal lang na tao. Sana bigyan po natin siya ng halaga. Ang sabi niya, keep my commandments, ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig may kasamang pagsunod. Sa ating panahon ngayon, maraming relihiyoso, pero hindi masunurin. Nakikita niyo naman siguro yan. Dahil kung masunurin sila, ay sana hindi sila napahamak. Maraming nag-alay ng oras, talento at kayamanan. Pero kung hindi ito sinamahan ng tunay na pagsunod, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Malinaw ang sabi ng Diyos sa 1 Samuel 15:22, behold, to obey is better than sacrifice. No? Maraming nakikita tayo sa panahon natin. Kita niya, may nag-suicide. May mga nagnanakaw. Pero you think they're happy? Sa una, siguro, masaya sila. Pero the consequences is always there. Hindi ka maka-escape sa Panginoon. Hindi man, pero napakasakit ang Panginoon pag pumalo. I experienced it nung tumalikod ako sa Diyos. Hindi maganda. Kaya why should I?
Kaya kahit na marami tayong pagsubok sa buhay na minsan parang hininga mo, parang sinasakal ka na, don't give up. Magpatuloy lang. No? Huwag mong isipin yung mga sinasabi ng tao sa iyo, isipin mo ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi nasusukat ang kabanalan sa dami ng ating sakripisyo, kundi sa lalim ng ating pagtalima sa Kanyang salita. Maaring malaki ang naibibigay. Maaring palagi kang nasa simbahan. Ngunit kung ang puso mo ay hindi handang sumunod sa Diyos, ang lahat ng ito ay parang tunog lamang ng kampana. Walang laman. Empty. Nada, sabi sa Espanyol. Ang pagsunod ay hindi madali. Minsan, kailangan mong bitawan ang gusto mo para sundin ang gusto ng Diyos. Minsan, kailangan mong tiisin ang hindi mo gusto para manatiling tapat sa Kanya. Tandaan po natin, obedience always bring blessings. May naalala ba kayo na hindi sumunod kay Kristo ay hindi siya binibigyan ng blessing? Wala. No? Kahit yung ating mga, sila ni David, sila ni Solomon, Moses, they obey God. Minsan hindi sila sumusunod, but the end of the day, wala silang choice, they have to obey. Kasi siya nagsasalita. So tandaan natin, palaging may blessing ang pagsunod sa Panginoon. No? Sabi sa Deuteronomy 28:1, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, the Lord thy God will sit thee on a high above all nations of the earth. Ibig sabihin, kapag tayo ay tumalima, tinataas tayo ng Diyos, hindi lamang sa material na pagpapala, kundi sa ating espiritual na kalagayan. Ang taong masunurin sa Diyos ay binibigyan niya ng kapayapaan, direksyon at tagumpay sa buhay. Kaya huwag nating sabihin, mahal natin siya kung ayaw naman nating sundin siya. Ang tunay na Kristiyano ay hindi pumipili kung kailan susunod. Sumunod siya sa panahon ng kasaganaan, pati sa panahon ng kahirapan, sumusunod siya kahit hindi natin maunawaan. Kahit masaya o malungkot, we need to obey Him. Dahil alam niya ang Diyos ay tapat at hindi nagkakamali. He is a sovereign God. Hindi nasusukat ang karangalan o kasaganaan ng tao sa dami ng kanyang pera o kayamanan, kundi sa pagsunod sa Diyos. Maraming mayaman sa mundo, ngunit bigo sa harapan ng Diyos. Ang tunay na karangalan ay hindi taas ng posisyon o dami ng ari-arian, kundi sa pagsunod ng puso sa Diyos. Kaya kung gusto mong maranasan ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon, magsimula sa simpleng hakbang. Sabi niya, obey. Sa bawat pagsunod natin, may kasamang pagpapala. Sa bawat pagtitiwala mo, may kasamang pagtatagumpay. Ang reverence ang simula, ang obedience ang patunay, at sa dulo nito ay blessing mula sa ating Panginoon. Ang Diyos hindi naghanap ng magaling. Tandaan po natin, wala pong magaling sa atin, kundi ang masanurin na puso. At kapag natagpuan niya ang pusong masunurin, doon niya ibubuhos ang kanyang presensya, kapangyarihan at biyaya. Kaya patuloy tayong sumunod sa Kanya. At ang pangatlo, Christ deserved the highest honor and glory. Sabi sa Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Si Kristo lamang ang karapat-dapat ng tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian. No? Karangalan at kapangyarihan. Lahat ng nilikha, langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon ay umiikot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa para sa Kanya at para sa Kanyang kasiyahan.
Siya ang dahilan ng ating paghinga at ng lahat ng bagay na mayroon tayo, kahit walang sino man, kahit pastor, simbahan o reliyon, ang dapat tumanggap ng papuri, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Tingnan po natin ang ating panahon ngayon. Ang tao ay nagbibigay ng karangalan sa sarili kaysa Diyos. Mas maraming oras sa social media ay sa panalangin. Siguro isa tayo dyan. At sana, yan ay mga technology dyan, mga may advantages, pero may disadvantages din yan sa atin. Kasi minsan we forgot to communicate with our family. Kahit nasa kabilang kwarto lang, titext mo pa. Kain na tayo. Andun lang yan sa kabila, magkasama kayo sa bahay. Ganun ba yan? Hindi, ngayon, this generation, ngayon ko na-experience ganun, pero those years na kami ay pinanganak, tatawagin ka yan. Ngayon talagang high-tech. In that, we can appreciate God. Pero wag nating abusuhin yan. Dahil yan ay magdudulot din ng kapighatian sa atin. No? Kaya, maraming nagkagulo ang buhay dahil sa social media. Hindi pa nangyayari na ilathala na sa buong mundo yung iyong buhay, which is hindi maganda. Pero kung yung buhay natin ay mailathala na tagasunod tayo ni Kristo, yun ang maganda. No? Mas maraming papuri ang matanggap ng ating Panginoon. Mas pinalagan minsan ng tao o maraming tao nagpapahalaga sa pera. Handang magsakripisyo at magpuyat para rito. Ngunit nakalimutan ang tunay na pinagmulan ng lahat ng biyaya. Kita mo lang yung tao. No? Lahat ng biyaya na pinuprovide ng Panginoon, nakakalimutan na. Pag nasa karangyaan ka, marami kang pera, nakakalimot na tayo sa ating Panginoon na nagbigay ng lahat ng ito. Kita nyo lang lahat ng nangyayari ngayon, yung mga celebrity na yan. You think hindi sila tinuruan about the Lord Jesus Christ ng mga magulang nila? They been taught by their parents. But because their disobedience to the Word of God, na parang baliwala lang sa kanila. Siyempre, they're rich, they're wealth. Marami silang mga pera, kaya they don't have time to serve the Lord. Pero at the end of the day, magulang pa rin ang malungkot kasi yung anak nag-suicide, yung anak ganito. Sa atin nangyayari yan bilang mga Kristiyano. Hindi lang sa mga unbelievers, may mga anak din tayo na they disobey God. Pero ang maganda doon, they hear the Word of God. Nandoon na yung Panginoon sa kanilang mga puso. It's part of our life, spiritual life, na maranasan natin yan. Dahil ako naranasan ko rin yung mga ganong sitwasyon sa aking buhay na nag-struggle ako sa aking buhay spiritual. Kaya maunawaan natin, all we need to do is to pray for them. Dahil alam ko na pag anak ka ng Diyos, anak ka ng Panginoong si Kristo, hindi siya mapayag na ikaw ay mapariwara. Kaya sa aming buhay, naranasan namin yan. No? Lahat ng kahirapan, lahat ng kapigatian, pero never kami ginutom ng Panginoon. Lalo pa niya kaming pinatatag dahil sa mga pagsubok na yon na nangyari sa amin. Minsan nagkasakit sila, nung hindi pa ako nakaalis, hindi kami nakabayad sa service ng mga bata sa school. Kahit wala pang singilan, sinisingil ka na, mag-advance daw kami. Wala nga kaming pambayad sa pamasahe, mag-advance pa kami sa
So, ganun ang buhay natin. Pero God never give up on us. Patuloy kami naglingkod. Pero alam ninyo, nangyari, bumaliktad yung sitwasyon. Because the secret is, we have to obey Him. Kahit ano pa yan, kahit na batutahin ka pa nila, sige lang. Pero hindi naman nangyari sa amin yun. Kaya lubos ang aming pasalamat sa Panginoon dahil mas maraming papuri, kami ay nagamit pa. No? Sa gawain. Marami sa atin na nakilala lang natin ang Panginoon pag may pangangailangan tayo. Hindi natin alam kung sino, pag wala na tayong mapuntahan palaging Panginoon. Pag may nangyari sa atin, sisihin natin ang Panginoon. Pero salamat at pinapakita ng Panginoon as we grow up sa ating spiritual na pamumuhay, hindi pala ganon. Gawain lang pala yan ng mga wala sa Diyos, wala sa pananampalataya, nasisihin ang Panginoon. Pag namatay yung anak, ang pinakamamahal, sisihin, bakit Panginoon, di mo siya binigyan pa, ganito, ganyan? Halos sasama na siya sa libingan. Tapos pag pahulog na yung ataol, ayaw niya rin lumundag. Ang takot din. So, ganun ang tao. Hindi rin nasusukat ang karao sa ganaan ng tao sa dami ng pera o ari-arian. Sabi of 1 Samuel 2:3, for them that honor me, I will honor. Maaring mayaman ka sa salapi, pero mahirap sa pananampalataya. Maaring marami kang kayamanan, pero wala kang kapayapaan. You think yung mga kababayan natin dyan sa mga gobyerno, may kapayapaan sila? Wala po. Sapagkat ang tunay na sukatan ng pagpapala ay hindi kung gaano karami ang iyong kinikita, kundi kung gaano ka masunurin at tapat sa Diyos. Ang taong sumusunod sa Panginoon, kahit simpleng mamamayan lamang, ay higit na kagagalang-galang sa paningin ng Diyos, kaya sa taong may mataas na katungkulan, ngunit walang takot sa Kanya. Kaya ako, mas maganda pa yung nagkakariton lang, natutuwa pa ako niyan kasi honest sila Kasi yung iba dyan, maragandang magarang mga sasakyan. Malaman mo, galing pala sa pagnanakaw. So sana lulugod ang Panginoon dyan. Pagbayaran natin lahat yan. Ang tunay na anak ng Diyos ay nagbibigay ng karangalan kay Kristo sa lahat ng bagay. Ang tunay na anak ng Diyos ay nagbibigay ng karangalan kay Kristo sa lahat ng bagay. Sa trabaho, sa bahay, sa paaralan, at sa simbahan. No? Sa simbahan. So, marami tayong mga bagay dito sa ating simbahan na kailangan natin. Yung mga ginagawa natin ay hindi yan para tayo mapupurihan ang Panginoon. Kahit nagpupulot lang tayo ng mga basura o whatever na ma-contribute natin sa church, nakikita po ng Panginoon yan. At naging kapuro-puri sa Kanya dahil nakita niya tayo, we are willing to help. Sabi sa 1 Corinthians 9:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Lahat sa kalwalhatian ng Diyos. Magaling tayo magkanta, magaling tayo mag-preach, magaling tayo magturo. Lahat po ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Ang binigyan man tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magamit tayo ang ating mga property, ang ating mga kayamanan, ipagamit po natin na walang pag-iimbot. Na we are willing dahil alam natin ang lahat ng yan ay galing sa Kanya. Kasi mawala man yan, hindi yan natin madala pag tayo namatay. Kasi nga, mas
maganda po ang kanyang piniprepare sa atin. Hindi natin itaguyod ang ating pangalan, kundi ang pangalan ni Jesus. Walang mas mataas na karangalan sa langit at sa lupa, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Philippians 2, 9 and 10, wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Ang lahat ng tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Kaya mga kapatid, habang may pagkakataon pa tayo, ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri, karangalan at pagsamba. Kung tunay natin kilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat makita ito sa ating pamumuhay, pananalita at pagkilos. Hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili, kundi para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang buhay na nakasentro kay Kristo ay buhay na nagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya mga kapatid kong minamahal, kung si Kristo ang ating hari at pagligtas, ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na karangalan. Sa ating pananalita, siya ang maparangalan. Sa ating trabaho, siya ang mapupurihan. Sa ating buhay, siya ang maitaas. Sapagkat si Kristo lamang karapat-dapat sa lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan magpakailanman. Balikan natin ang tanong ni Jesus, Whom say ye that I am? Maraming taong may sagot, pero ang pinakamalaga ay ang sagot ng ating puso. Kung talagang si Kristo ay anak ng Diyos, kung siya ay ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, dapat ay makikita sa ating pamumuhay ang reverence, may paggalang at takot sa Diyos. Obedience, may pagsunod sa Kanyang salita. Honor and glory, may pagsamba at papuri sa Kanya sa lahat ng oras. Mga kapatid, huwag nating hayaan maging bahagi lang si Jesus kapag tayo may problema. Siya dapat ang sentro ng ating buhay, sa kasayahan man o pagsubok. At tandaan natin, Christ deserve our reverence. Christ deserve our obedience. Christ deserve our highest honor and glory. Ang ating pag-asa ay buhay dahil si Kristo ay buhay. At siya ay parating muli upang kunin ang mga tapat sa Kanya. Nagbigay ng reverence, obedience, and glory. Sana po isa tayo sa makasama sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Let us ask ourselves, do I truly revere Christ? Do I truly revere Christ? Do I obey His word? Do I give Him the glory He deserves? Kung oo, then you truly know who Jesus Christ is, the Son of the living God. Sa Philippians 2:11, and that every knee, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Mga kapatid, kilalanin natin siya, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. At itaas natin ang Kanyang pangalan sa ating pamilya, simbahan, at sa ating buong buhay. Saan man niya tayo dalhin sa mundong ito, dapat makita ang ating Kristo sa ating buhay. Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin.